Yung mga nakaraan, I'm sorry, but it is the first time nakakita ko ng isang konkretong programa, funded, mangyayari, ginagawa na, at matatapos po yan para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Justin Chuper. Ngayon naman po ang ating susunod na magsasalita dito sa unahan, ang tatay ng ama ng Mayor ng Calamba. Iniimbitahan ko po si Congressman June Chipego. Akala ko hindi na ako kasama, wala naman ako sa programa, pero hinihingi ng pagkakataon, hindi na po ako dati, hindi sa ating pangunahing Sek, Tugade, ang aming boss, ang aking kamag-aral sa Beda Pulisya. Alam niyo ba, basta sa bilista, magagaling. Hindi ba? Pumalakpak ng magagaling. Wala na po akong maaari sabihin pa sa sinabi ni Mayor Kimi. Sapagkat talaga pang, siguro naman, kaya kong sabihin sa harapan ng sinuman, sa pinakamahabang panahon, dahil yung maliit na lingkod, naging isang ikanga ng public servant, binigyan niyo ng pagkakataon, maging bukal, maging vice gobernador, acting governor, mayor, at ngayon, kapitopong kanto para congressman. Yung kung sinabi ni Mayor TV, kahit kailan sa haba ng panahon yun, hindi nangyayari sa syudad ng Calamba, dati yung munisipyo, yung ginagawa ng Department of Transportation, o hindi sa panahon ni Secretary Tugade. Pasok para sa akin. Mr. Secretary, from the bottom of our hearts from the Calambeños, maraming salamat po. Sa totoo po lang, kailangan ang pagdala dito sa aming minamahal na syudad ng aming tinatawag na tutuman sa banlid. Yan ginagawa po ninyo, tabi ng Polisyum, na kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon na dyan na nga po ang pinal na dyan gagawin ang tinatawag na Philippine Basketball Association Games. Pagkatapos ng Polisyum, makikita niyo ang epekto sa ating syudad, sa ating bayan, sapagkat sino man, maski pa sa palayo, kita rin magpunta sa pamamagitan na tray ay tatayo ni Secretary Tugade. Kaya, mahal namin kayo, Mr. Secretary, at inaasahan namin matapos ang inyong panunungkulan bilang Secretary ng Department of Transportation, inaasahan namin siguro sa darating na panahon, ang buong Calamenyo magkakaisa para sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po, Congressman June Chipego ng Calamba. At gusto rin po namin pasalamatan mula po sa LTO Calabarzon para po sa ating mga taga-LGU ng Calamba. LTO Calamba District Office, maraming salamat po sa magandang venue natin ngayong hapon. Bago po tayo tumungo sa dialogo with our good secretary, atin pong tingnan at sulyapan ang mga accomplishment ng Department of Transportation at ang Super Scholar ng LTFRB. Ano nga ba ang Super Scholar Program? Sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation at ng Technical Education Skills and Development Authority, nais na katuparan ang Super Scholar Program na layong magbigay ng libreng skills and entrepreneurial training para sa lahat ng chopper, operator at kanilang pamilya, lalo na sa mga apektado ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Inilunsad ang Super Scholar Program noong ika-4 ng Abril 2019 sa Lingayen, Pangasinan. Sinundan naman ito ng Metro Manila at ilang pang bahagi ng Visayas at kalaunan ay sa Mindanao.
Sino ang mga kabilang na beneficiary ng programa? Mga maaaring mawalan ng hanap buhay o displaced persons dahil sa implementasyon ng PUVNP. Mga stakeholders na voluntaryong aalis mula sa industriya ng transportasyon. Mga stakeholders na magpapatuloy sa industriya ng transportasyon. Mga bagong stakeholders ng industriya ng transportasyon. Mga kapamilya o dependents ng mga apektadong stakeholders hanggang sa ikatlong antas ng pagkakamag-anak o kaugnayan. Ano ang mga benepisyong maaaring makuha ng mga tsuper scholar? Libreng skills training, skills assessment, libreng entrepreneurship training o kaalaman sa pagnenegosyo at allowance na nagkakalaga ng 350 pesos para sa bawat araw ng training na kanilang pinasukan na hindi higit sa 35 days. Paano ang pagsali sa programa? Maaaring lumapit sa opisina ng DOTR at sa mga regional office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Office of the Transportation Cooperatives upang magparehistro at maberipika kung kabilang sa mga target na benepisyaryo. Once na mag-qualify, i-endorse ang aplikante sa TESDA. Tumatanggap din ng TESDA ng walk-in at online applicants. Mga aplikante mula sa Barangay Skills Needs Survey o listahan ng mga kwalipikadong mga kandidato mula sa mga organized enrollment seminars at fairs. Ano na nga ba ang latest report ukol sa implementasyon ng programa? 17,284 na ang nakagraduate mula sa 20,866 na approved slots para rito. Ayon sa huling datos ng TESDA noong June 17, 2021, ilan ang karagdagang slots na bubuksan ngayong taon? Naglaan ng DOT. Halina't makisa sa Tsuper Scholar Program. Maluha-luha ang 61 anyo sa Sinanay Antonina. Magsusundo lang daw siya ng apo galing sa Dubai nang makuhanan ng 2 bala. Pero si Jovi, giniit na ng biktima ng taling bala. Tapos yung pagpasok ko, ilan ganyan na. Alam, paano ko nagkaroon yan? Hindi naman pulis ang kasama ko, pulis ang dalawa, asawa ko, magpintero lang. Paano magkakaroon yan? Lunes na lumis pa man din, tumirik ang tren ng MRT sa bahagi ng Kamuning Station pasado alas 5 kaninang umaga. Mainit na nga ang panahon. Umiinit pa ang ulo ng mga pasahero dahil sa haba ng pila tuwing rush hour at siksikan pa sa mga bagon. Sa iba pang balita, isang tren ng Philippine National Railways o PNR ang nadiskaril mag-alas 4 ng hapon sa boundary ng Taguig at Makati. Hindi bababa sa 10 ang nagtamo ng mga minor injury. Isang tren ng MRT ang nadisgaril at nagtuloy-tuloy sa EDSA tapong alas 4 kaninang hapon. Hindi bababa sa 50 pasahero ang sugatan. Lumusot nga sa steel fence na nagsilbing harang sa MRT Pasay Station. Ang bagot. Hanggang ngayon, wala pa rin naiisong lisensya sa ilang tanggapan ng Land Transportation Office sa iba't ibang lugar sa bansa. Umabot na sa kalahating milyon ang backlog ng ahensya. Dito sa LTO, marami sa kanila naghihimutok dahil sa kanilang plaka. Gusto namin gamitin sa probinsya, kaso walang plaka. When we assume our respective position in the Duterte administration, the President gave an all-embracing order. Make the Filipino comfortable. On the part of transportation, the criteria will be mobility, connectivity, to enhance the movement and transfer of people and goods. And then ultimately, this will be translated into one word: comfortable. From Republica walang plaka ni LTO since 2018, thus already been producing our vehicle license plate through the LTO plate making facility. Comfortable in terms not only of travel, but comfortable more particularly and generically in relation to way of life.
magbubukas ng bako ng agam-agam, Sir Mac, ang subway station ay totoo at totoo at totoo. One thing I can assure you, I intend to make a difference, and that difference will be given with all my effort and industry along the lines of no corruption and good governance as enunciated by President Duterte. Ayan, at ngayon nasaksihan mo ang mga tagumpay ng Department of Transportation para sa ating lahat. Ngayon naman po, gusto ko lang malaman, okay pa po ba tayo? Sa ating po mga guest of honor sa unahan, okay lang po ba kayo? Okay lang po? Mukhang okay pa naman. Ngayon po ang ating susunod na mapapanood. Hindi lang po ito ang interview ni Tony Gonzaga sa ating Boarding Secretary. Dahil ang susunod na video ay upang lubusan natin makilala ang ating Secretary Art Tugadet. Sa ating lahat, sabay-sabay po natin panoorin ito. Nang panuklok sa Pangulong Duterte noong 2016, kasama sa kanyang plataforma ang makabagong transportasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga kalsada, tulay, puerto, riles ng tren at paliparan. Iniatas ito sa kaibigang maaasahan ng Presidente, si Attorney Arthur Tugade. Isinilang sa Claveria, Cagayan, ang kanyang mga magulang ay simpleng gawani ng pamahalaan. Isang scholar at working student, nagtapos ng liberal arts, magna cum laude at Bachelor of Laws cum laude sa San Pedro College. Nag-aral din sa National University of Singapore. Naging mahusay na abogado, eksperto sa global logistics, information technology, tourism, and consumer products. Dahil sa kanyang pamumuno sa malalaking kumpanya, nagtatag ng mga matagumpay na negosyo. Laging inspirasyon sa kanyang pagsisikap at pagpupunlagi ang kanyang minamahal na pamilya. Isang action man na pinagkakatiwalaan. Ang excellent management skills ay dinala niya sa Clark Development Corporation noong 2012 nang mahiram siyang President and CEO. A leader who delivers. Kabilang sa kanyang adhikain ang paglalapit ng programa ng pamahalaan sa transport sector. Kaya't nakikipanayam siya maging sa mga samahan ng tsuper at operator. Kasama natin ngayon ang kalihim na aksyon ang solusyon. Pagbabago at pagtunlad sa transportasyon ay posible. Kay Secretary Arthur Tugade. Ladies and gentlemen, Secretary of the Department of Transportation, Art T. Tugade. Magsiupo ho tayo. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Alam nyo, ngayong nandito ako, alam nyo namang masasabi natin, ang samahan natin ngayon ay samahang pang-Chipeko. Nandito tayo ngayon sa Chipeko Hall. Nandito yung magamang Chipeko, Congressman, Deputado Chipeko, at Mayor Alcalde Timmy Chipeko. Ano pang masasabi natin? Chipekong Chipeko yung araw natin ngayon. Alam niyo, babanggitin ko lang. Alam niyo, mag-emote ako ng konti, ha? Mag-senti-senti ako ng konti. Yung ginawang dasal kanina, yun ho yung isang dasal na talagang napakalapit sa puso ko. Naririnig ko yan sa mga awitin.
lalo tigit sa tinatawag na Tuloy Foundation, na kung saan ako'y nag-iwan. At maraming kabataan ang mga tinatawag na street children ang kumakanta na. At tuwang kung kinakantayan, ako'y kinakamaan. Pagkat naalala ko ang aking sarili na kung saan, sinasabi ko, you raise me up so I can stand the mountains. You raise me up so I can climb the stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up for more than I can. Napakagandang awitin. Napakagandang mensahe. Para bang alalang-alala ko ang sarili ko in relation to you. Ako ho'y nasa kagawaran ng transportasyon. Kayo ho ay mga kinikilala, minamahal namin, mga driver at chauffeur. Na kung saan sinasabi ko bilang kalihim ng kagawaran, kayo, mga kaibigan kong chauffeur at mga kaibigan kong driver, you raise us up so we can stand the mountains. Makatayo kami sa mataas na bundok. And we can cross the stormy seas, matawid at matawid namin yung pinaka-unos na karagatan. Kasi ho, nandiyan kayo. Kayo, mamang chauffeur, mamang driver, ang relasyon nyo sa kagawaran ng transportasyon ay ganyan at ganyan. You can help us climb the highest mountain, you can help us cross the stormy seas. Because kayo, mamang chauffeur at mamang driver, kung kayo ay bibit-bitin ninyo kami sa inyong tinatawag na shoulder, sa inyong mga kamay, kami ho ay magiging kaaya-aya at magagawa namin ang aming katungkulan sa kagawaran ng transportasyon. Kaya nga ba kanina, sabi ko, napaka-timing na kanta naman ito. Tamang-tama sa dialogo at ugnayan na ating gustong gawin ngayong araw na ito. Isang dialogo na kung saan bibit-bitin nyo yung kagawaran ng transportasyon upang makarating sa tugatog ng bundok at upang matawid ang pinakamalakas na unos o pinakamakatingling karagatan kasi kinampihan ninyo kami. Hangarin po namin ngayong pagdadialogo na kung saan kayo po ay bibit-bitin nyo kami sa inyong balikan nang sa ganon magawa namin ang inyong katungkulan sa pamamagitan ng pakikipagdialogo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa aming pagganap ng aming katungkulan. Yan po yung hangarin nating lahat ngayong araw na ito. At bago ho, puntahan ko at umpisahan yung hangaring makipagdialogo sa inyo, hayaan yung magsalita ko ng konting mga bagay-bagay na kung saan kayo bilang taga-Laguna, bilang taga-Calamba ay mabigyan ng isang inspirasyon at tiwala na dito parating na yung tinatawag na modernized transportation. Kaninang umaga ho, napakaaga, kasama ko ang ating mahal na alkalde Chipeco, na kung saan tinignan at tinignan namin yung mga dadaanan ng tren dito sa Calamba na kung saan doon ilalagay yung tinatawag na dipo. Tinignan ho namin at binaybay namin yung Coliseo na kung saan magkakaroon ng istasyon ng tren. Ano naman ang tren na ho? Ito ho, pag natapos yung biyahe mula Calamba hanggang Clark, na kung saan ang biyahe ay hindi kukulang sa tinatawag na 4 na oras, ang biyahe na ito ay magiging hanggang 1 oras at kalahati na lamang. Alam natin ang Makati. Puntahan natin ang Makati. Kung tayo ay babaybay at pupunta sa Makati mula Calamba, yung pagbiyahe ng 1 oras hanggang kalahating oras ay magiging 30 minutos na lamang. Hindi ho ba napakaganda? Hindi ho ba napakaganda para sa ating mga anak na mag-aaral sa Greater Manila Icana na kung saan mapapadali ang kanilang pagpasok? Hindi ho ba maganda para sa inyo yung mga ngalakal at trabahadores
na kung saan maiksi at maiksi ang kanilang babiyahin papunta sa kanilang paghahanap buhayan. Hindi ho ba napakaganda yan? Hindi ho ba napakaganda para sa mga tagalabas na pumunta sa Calamba at Laguna upang baybayin at tanawin yung mga magagandang tanawin at kalikasan dito sa Laguna. Pambiyahe na, may turismo pa. Pambiyahe na, may turismo pa, may pag-aaral pa, may paghahanap buhay. Ito po yung benefisyong ibinibigay at ipahandog ng train system na aming gagawin at uumpisahan gawin mobilization by the first quarter of next year. Marahil tatanungin ninyo, Mr. Togade, kailan naman namin mararamdaman yung tren? Sa aming plano ho, dapat maramdaman at matapos yung tren na yan by 2025. Kaunting panahon na lamang, mag-aantay kayo yung mga pangarap sa nakakarami, yung mga inaasam-asam na nakakarami ay maging isang kabuuan at makatunayan at kaganapan na pangyayari. And so, we recognize these efforts being done dito sa tinatawag na transportation system sa Calamba, sa Laguna. Pangako ko ho na ito ay aming tatapusin. Pagkat sa linggong ito, mag-umpisa na ho yung tinatawag na binsang mission na kung saan in 3 to 4 months, maawad na yung kontrata na kung saan first quarter of next year, mag-uumpisahan na yung mobilization ng paggawa ng tren. Ano ho yung patunay na ito hindi maantala sa kakulangan ng pondo? Pagkat yung proyektong ito ay meron ng nakaambak na kinaukulang pondo na kukunin sa Asian Development Bank at China. In other words, walang tinatawag na general appropriation provision para gawin itong kontratang ito, itong proyektong ito. Meron ka ng plano, meron ka ng design, meron ka pang pondo. Sabi na ni Mayor Timmy, itong programa at proyektong ito is very, very, very realizable. Mangyayari at mangyayari. Pero ngayong araw na ito, hindi naman tayo nagpunta rito para pag-usapan ang tren. Nandito tayo upang pag-usapan yung tinatawag na modernization program. Yung mga bagay-bagay na mapapaluo sa pamumuhay ng isang driver, ng isang chauffeur. Kaya nga ba, meron tayong mga bagay-bagay na dapat i-inform sa inyo at ibalita sa inyo upang sa ganun, sa inyong kaganapan at pagbaybay ng inyong katungkulan bilang isang driver at isang chauffeur. Magkaroon kayo ng kaliwanagan nang sa ganun, mapabuti ang inyong pamumuhay. Kanina po, nag-usap kami ni Mayor Timmy at ni Congressman Kipeco na kinasaan. Ako ho'y in-enganyo at in-encourage nila na mag-explain sa inyo ng mga bagay-bagay na dapat malaman at maunawaan ninyo nang sa ganun, makadagdag ang ating pagpupulong-pulong ngayong araw na to sa ikatabuti na inyong paghahanap buhay. Kanina nakita natin yung presentasyon na tinatawag na Chauffeur Scholar. Kanina nakita natin yung mga benepisyo na nakukuha sa Chauffeur Scholar. Uulitin ko lang ho, Sir, kung ikaw ay mag-enroll sa Chauffeur Scholar program, meron kang allowance for the next 30 to 35 days. Ang allowance mo araw-araw ay 300 pesos to 350 pesos para magkaroon ka ng karagdagang kaalaman, karagdagang skills nang sa ganun, mapalawak at mapalaki mo pa yung oportunidad sa paghahanap buhay para sa kaligayahan ng iyong pamilya. Alam niyo ho, hindi lang limited sa tinatawag na driver o chauffeur. Kasama ho dyan yung inyong may bahay. Kung ang inyong may bahay ay gusto mag-aral ng pagtulot, pag-manicure, pag-pedicure, pag-makeup, pag-sewing, paggawa ng biskuit, paggawa ng tinapay, halina sumama kayo sa Chauffeur Scholar Program. Pag sila'y kwalipikado, kagaya ninyo kung kwalipikado kayo, babayaran at bibigyan silang allowance na 300 to 350 pesos a day for the next 30 to 35 days. Kung meron kayong mga kasamang anak na kwalipikado,
hindi lang yung asawa ninyo, hindi lang yung sarili ninyo, kasama yung mga anak. Magkakaroon ng bagong pamaraan na kung saan mag-aaral at makikita nila ang bagong skills and talent at mag-enroll sa programa nito. Imaginin mo, kaibigan, Mamang Chopper, kung isang pamilya ay nagtitipon-tipon para makaroon ng bagong kaalaman upang mapalaki yung kanilang kita. Hindi mo ba napakagandang programa ito? Alam niyo yung kinalungkot ko kanina sa totoo lang? Bago kami pumasok dito, nagpulong-pulong kami ulit nila Mayor Timmy, si Pepe, ni Congressman, na kung saan tinanong ko, ilan na sa Kalamba ang naka-enroll sa Super Escola. Tandaan ninyo, itong scholarship na ito ay inumpisahan ko noong 2019. Pinondohan ko ho ito ng 350 million at itong taon na ito, dinagdagan ko pa ng 100 million. Kaya nga ba't nung tinanong ko, ilan na sa Kalamba, ilan na sa Laguna ang naka-enroll sa Super Scholar, ang sabi sa akin, nag-enroll at nag-apply pa lang. Sa madaling salita, wala. Nung narinig ko yan at tinignan ako ni Mayor Timmy, ang sabi ko, dahil wala, sinabi ko sa LTFRB, sa pamunuan ng LTFRB, maghanap kayo, bibigyan ko ng slots on the representation of Mayor Timmy and Congressman Chipeco. Maghanap kayo ng 500, bibigyan ko sila ng scholarship. Sinabi ko ho yan, kailangan at kailangan matikman at matikman din ang Laguna, ng Kalamba, lalo tigit yung tinatawag na Super Escola. May pondo ho kami nila dyan, 100 milyon para sa taon na to. Meron ho kami slot na 4,000. 500 dyan, linalaan ko para sa Kalamba. Pangalawa ho, ang aking gustong sabihin ay yung tinatawag na service contracting. Lahat ba kayo enrolled sa service contracting? Itaas ko nga yung kamay dito. Puta. Napaka-kaunti. Sasabihin mo, bakit magsalita ng ganyan yan? Eh kung sabihin ko ngayon yung mga benepisyo na nakaatang at nakalaan sa service contracting, baka magsisi kayo at hindi kayo sumama. Ano ho yung service contracting? Ito ho yung isang programa na kung saan magkokontrata yung may-ari ng bus, yung may-ari ng jeep na modernize. Makikisapi sa service contracting. At sasabihin, masali kami dyan, may form na pipilapan. Alam niyo ba, pag pilap nyo ng form, at natanggap sila, alam niyo ba kung ano at magkano yung ipabayad sa inyo? Alam nyo? Kung nag-apply kayo noong Abril at bago matapos yung Abril nitong taon na to, bibigyan kayo ng one-time payment na 25,000. At kung hindi naman kayo naka-apply bago matapos ang buwan ng Abril ngayong taon na to, pwede pa rin kayo mag-apply ngayon. Hindi ba matamsora? At bibigyan kayo one-time payment. Sumamit lang kayo sa service contracting, bibigyan kayo ng 20,000 pesos. Pumapalakpak kayo, maraming sabi nyo, meron pang ganun, sayang. Eh bakit nyo ang sayang? Isumali lahat kayo. Ayan lang ba yung benepisyo ng service contracting? Hindi ho. Pagkat ikaw sumama at sumamit sa programang service contracting, babayaran ka on a per kilometer run. May naman yung sasakyan mo o wala. Tumakbo at bumagpas ka ng 1 kilometro, bayad at bayad ka, kaibigan. Wala nang habulan sa pasahero. Wala nang siksikan ng mga pasahero. On a given time, you load and ride the vehicle. At a given time, you unload
and go down the vehicle. Kayo, you will be paid on a per kilometer run. Mamaya, ikikwento ko sa inyo kung paano yung bayaran. Ngayon, habang ginagawa nyo yan, kung kayo'y tuloy-tuloy na nakisabi at nakisama sa tinatawag na service contracting straight 5 days, tama ba ba? Meron kayong benepisyo 7,000 pesos. For 5 days na kasama kayo dyan, may extra kayong 7,000 pesos sa lima. In other words, 1,200 pesos per day for 5 days. In addition, kasama yan sa kinikita nyo doon sa ibabayad sa inyo on a per kilometer run. Kaibigan, ayaw mo ba ganyan? Kung gusto nyo, bakit hindi kayo pumapalakpak? Ano lang yan? Hindi ba? Bakit hindi kayo sumasama dyan? Dapat sumama kayo dyan. Yung bayad baka maging late, hindi po. Bakit hindi na kayo gagamit ng Paymaya kung ano pa pumayad dyan? Wala. Bibigyan kayo ng passbook sa landbank. Yung passbook na landbank yan, pag oras na dapat bayaran ka, nakatimbre na yun yung bayad, pumunta ka sa bangko, i-withdraw. Kung hindi i-withdraw, deposito at kumikita ng interest on real-time ikana. Bakit ngayon lang? Matagal ko nang inilisag yung programa niya. Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. Matagal na mo sa buhay niya. Kaya lang, hindi nyo pinakinabangan at hindi nyo ginamit. Ito po yung service contract. Dapat gamitin at gamitin nyo. Please lang, Mama Chuper, kaibigan driver. Madami ang pakinamak na. Ngayon, ito na. Sabi namin, sumama kayo sa aming tinatawag na modernized program. Magpalit kayo ng lumang jeepney. So sabi mo, siyempre, pangalan mo? Ano man ang pangalan mo? Sasabihin mo, bakit ako sasabi dyan? Bakit ako sasama dyan? Mawawalan na akong jeep. Magbabayad pa ako ng dagdag para magkaroon ng bago. Hindi ko ganyan ang pangyayari. Pag sumapi kayo sa modernized jeepney. Pagkat meron mo kami yung programa, again, programa makakatulong at tutulong sa mga driver at super. Ano ho yun? Yung financing program na tinatawag ko 5, 6, 7, 160,000. Ibig sabihin, kung gusto nyong sumapit at sasabihin nyo, pupunta na kami, sasali kami sa modernized program, eto na yung jeepney ko. Okay? Gagawa kayo ng mga kasulatan. Madali lang naman yun. Babayaran kayo ng 160,000 pesos. Paano gagamitin yung 160,000 pesos? Yung 5% nga, doon yung gagamitin yung tinatawag na equity. Yung 5% equity. Yung ibabayad sa bangko para makautang ka. Mamaya explain ko kung paano. Pag nakautang ka, ibigyan ka ng facility, bigay ka ng 5% equity. Mamaya explain ko kung paano mangyayari yan. Yung 6 ay yung interest na yung babayaran. Yung 7, yun po yung buhay ng inyong prangkisa na kung ngayon ang prangkisa nyo 5 years lamang, pag ikaw ay sumapi dyan, bibigyan ka ng prangkisa, ang buhay ay 7 years. Sa tagal ng pag-utang yan, meron kang prangkisa for 7 years para suportado ka sa inyong pag-finance, pagkuha ng finance sa bangko. Bigyan natin ng ehemplo. Merong sasakyan, halimbawa, hindi ako naglalako ng Toyota, example lang ha. Yung class 1 ba tawag ko? Class 2. Pag bumili ka ng 1 million, halimbawa, gusto kong sumapit yan, bibili ako ng 1 million. Ano ba yung paraan na mangyayari? Pupunta ka sa LTFRB, sasabihin mo, gusto kong sumapit, gusto kong bumili ng
sasakyan at kakahalaga ng 1 trillion. Ganito ho ang mangyayari dyan. Yung 5% equity, kukunin mo sa 160,000 na ibinigay sa'yo. Subsidiya ng gobyerno, hindi mo na babayaran. Ang ibig sabihin, kung ang valor o halaga ng sasakyan ay 1 bilyon, yung 5% equity mo is 50,000. Kung iaawas mo yan sa 160,000, meron ka pa kaibigan na iiwan na 110,000. Isusoli mo ba yun? Hindi. Sa'yo na yan. In addition to that, sa dagdagan yan, yung valor ng iyong sasakyan na hindi mo na gagamitin o i-scrap. At alam namin na pag iyong in-scrap, 30, 40 hanggang 50,000 yan. Yung valor nun, sa'yo na rin yun. In other words, yung sobra sa 160,000, sa'yo. Yung valor na jeepney na papalitan mo, sa'yo. Magbabayad ka ng interest. 6%. Pinakausap ko yung mga bangko na bawasan ito at gawing hanggang 4.5%. Nakikinig naman sila at pinag-aaralan. Ang babayaran 7 years. Pinenta na ho namin yan. Kung babayaran mo in 7 years, at may parang boundary ka ngayon, mas naman ka pa. Binayaran mo na yung utang mo, meron ka pang take home na no less than 20 to 22,000 per month. Pinenta na ho namin yan. Ganyan ho yung kikitain nyo. Hindi ka na makikipagkarambola sa pasahero baka kung sumalit ka sa service contracting, ikaw mismo kaibigan, may kontrata sa LTFRB at POTR na babayaran ka on a per kilometer run. May laman yung sasakyan o wala. Hindi ko ba napakagandang financing yan? Saan kayo kukuha ng arrangement na 5, 6, 7, 160,000? Dito lang sa pamahalaan ng administrasyon ni Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Dito lang ginagawa yan. At bakit naman ginagawa ng kagawaran ng transportasyon niya? Para sa ating mga kasamang driver, sa ating mga kaibigan. Bakit ho? Kasi ho, si Art Tugade ay may pusong pang-transportasyon. Kanina ho, nakita natin yung slide na kung saan pinakita yung mga ginagawa ng kagawaran at kagawaran ng kagawaran. Talagang in-address natin yung laglagbala, in-address natin yung kakulangan sa lisensya, in-address natin yung pagkawala ng mga plaka, in-address natin kung ano-ano pa man, pati yung mga kabisita na idinulot at ipinagmamahal natin bago kami pumasok ng MRT3. Bakit ko namin ginagawa sa kagawaran yan? Pagkat si Art Tugade ho ay may pusong transportasyon. Kaya nga ho, nandito ako ngayon, hindi lang ho makipag-dialogo. Pagkamat kaya ng intensyon natin, gusto kong ibahagi sa inyo yung pagmamahal ng kagawaran sa publiko at sa sambayanan para sa mga ikinakabuti nila sa larangan ng transportasyon. Huwag ho kayong mag-alala. Kanina ho, sino yung umausap sa atin dyan kanina? Ikaw? Sabi niya, Sir, nagkakapalim ka pala. Ewan ko, bakit nga ako tinanong? Sabi ko, bakit ikaw? Magkasal ka sa kapalid nito. Saan kapalid mo? Sabi sa address. Sabi ko yan yung lugar ng mga may pera. Yung lugar ko sa Catalon, yung AIB Avenue, lugar yun ng mga walang pera. Bakit ako nakikisaling puwersa sa inyo ngayon? Alam ko yung hirap ng mamang tsuper. Alam ko rin yung hirap ng mga pasahero kung ikaw ay maglalakbay. Yung kahirapan ni mamang tsuper, yung kahirapan ng mga pasahero ay dapat ho paigsan at palaganapin natin para sa kabutihan ng lahat kung hindi ng nakakarami. Nagdaan ho ako sa mahirap at nagdahan sa wala. Nakaangat ng konti. Mas marahil, mas maganda pa yung buhay nyo noon at yung buhay nyo ngayon.
kesa sa buhay ko. Ayaw ko maniwala sa'yo. Gusto mo ikwento ko sa'yo siya? Alam nyo sa Tatalon, at kung taga-Tatalon ka, alam mo yan, walang kumeta ron. Kung taga-Tatalon ka, alam mo yan na walang tubig doon. Kaya nga ba't ako'y nanirahan nung ako'y nag-aaral sa kolegyo? Kasama ko sa eskwela, si Congressman Chipeco. Ang kumeta ko ay butas sa lupa na kung saan lalagyan ko ng konting bahay. Gawa ng yero at kahoy, merong laglagan ng eba na kung saan mauupo ka at ibabaksak ng iyong eba. Wala hong poset, walang tubig, merong lamang lumang papel at kung sineswerte-swerte ka, yung iwan ng buko. Nasubukan ko yun, at kung umulan, bahala ka. Kung talagang tatalon ka, alam mong babaha doon. At pagbaha, lulutang yung mga kangkong at magkakaroon ng gurami. Magaling ng Diyos, pagkat yung kangkong nalulutang doon at yung guraming biglang dumating ay napakatamis na kangkong at napakatamis na gurami. Gusto nyo pa isang sample? Poso. Kung talagang galing ka sa Tatalon, wala hong tubig doon. Poso. Kung gusto mo ng tubig, mag-igib ka. Kung gusto mong maligo, mag-igib ka. Kung gusto mong magtipid ng biyahe, magbuhat sa poso hanggang sa bahay, doon na sa poso ka maligo. Maraming araw at maraming beses kung nasubukan na. Siguro yan po yung kadahilanan kung bakit yung mga kasuhan ko ay maitim. At meron mga patak-patak, lalo higit yung aking ko. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kong ipakita sa inyo yung aking ko. Gusto nyo? Kasi nyo ba? So, siguro nagtataka kayo pag sinasabi kong nakikisa ako sa inyong kalagayan. Kailangan sabihin ko yan para maintindihan nyo yung pagkasinsero, yung pagka-transparent ng aking adhikain na sinasabi sa inyo. Alam ko kung saan kayo nanggaling at gusto kong sabihin sa inyo na kung kinaya ko, kakayanin mo, kaibigan. Kailangan ng programa tayo matulong para sa driver at chauffeur, tulong sa asawa ng driver at chauffeur, tulong sa pamilya sa driver at chauffeur. Pakiusap ko ngayon, makisalig at makiisa kayo. Meron akong nakalimutan. Hindi sa akin si Mayor Chipeco. Sabi ni Mayor Chipeco, ano yung ganyan? Yung ruta. Ruta. Sakit ng ulo natin yung ruta sa kaprangkisa, di ba? Alam nyo ba, 3 weeks ago, sinabi ko ito sa harapan ng LTFRB. Yung pagdetermina ng ruta, hindi na pupunta sa LTFRB Central o sa Maynila. Yung ruta ay determina ng local na LTFRB kasama at kakiba yung tinatawag na LGU dito sa Calamba, si Mayor Pilipinas. In other words, hindi na kayo pupunta sa Kamaynilaan. In other words, hindi na kayo pupunta sa Central. Dito na ho, pag-uusapan yung ruta. Ngayong ruta ang kailangan ninyo ay ruta na ibibigay ng LTFRB in coordination with Mayor Chipeco and the local government in coordination with the cooperatives. Yan ho. Ngayon, sasabihin mo sa akin, sorry, yung prangkisa, saan manggagaling sorry? Hindi na ho. Sa Central. Dito na rin ho. Yung local na LTFRB at isinabi ko yung polisiya na yan 3 weeks ago. Sana gawin at sundin nyo. Pero kasi kaaya-aya at kapati-patinabang yung proseso na yan. Sabi nga nila, if Muhammad cannot go to the mountains will come to Muhammad. Yung proseso nito, ginagawa namin upang ilapit sa inyo yung LTFRB. Yung pinto ng LTFRB ay nalalapit at ilalapit ko sa local government kasama na si Mamang Super at si Kaibigan.
Sana ho itong mga informasyon at kaalaman na ito ay makakadagdag sa inyong pagpursige ng paghahanap buhay. Kasi ho, ginawa ho namin ito para sa kabutihan ng nakakarami. Yung pagtanggap nyo sa aking mga sinasabi, yung mga palakpak ninyo ay isang bagay na aking matagal na gugunitahin. Sana ho, sumanib kayo sa Super Escola. Sana ho, makiisa kayo sa service contracting. Sana ho, determinahin nyo yung ruta at tumulong kayo sa paggawa ng prangkisa. Sa inyong lahat, magandang hapon. Muli po ang ating Secretary Art Tugalio. Palakpakan naman po natin siya. Ganyan ang tatak Tugalio. Sa ating mga kaibigang tsupera at mamang driver, ganyan po ang tatak Tugalio. Tayo naman po ang kanilang pakikinggan sa oras na ito. Para simulan ang ating dialogo, tinatawagan po natin ang Assistant Secretary, Goddess Hope Libiran. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po ay binigyan kayo ng mga papel para po isulat yung inyong mga katanungan. Narito po sa aking kamay yung mga napiling katanungan. Ang una pong katanungan, kung maaari lamang po kapag tinawag mo yung pangalan, tumayo po at lumapit po sa akin nung nagsulat ng tanong. Ito po ay mula kay Mr. Guillermo de Ocampo ng Papo Toda. Mr. Guillermo de Ocampo, sir? Ang katanungan po niya ay para po sa LTO, kay Asek Galvante po. Magandang hapon po sa ating lahat at saka mga panaway pandangal po. Mula po sa LTO, LTFRB, DOTR, kay Congressman Joaquin Chipego, Mayor Timmy Chipego, at saka ito dalawa po. At sa atin po lahat, ang katanungan po ito ay bakit wala po issue na late number ang year 2016? Gagawin po ba na 10 years ang hangganan ng driver's license? Salamat po sa ating lahat. Saka sa mga panahon pandangal at sa ating Mayor Chipego at saka kay Congressman Chipego. Maraming salamat po. Thank you po. Asek Galvante. Maraming po salamat sa iyong katanungan. Magandang hapon sa inyong lahat. Yung tanong po na plaka para sa mga vehicles na narehistro ng 2015, meron na po yan. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga car dealers kung saan kayo bumili ng stock yan at malamang natin po. Pero kung wala po naman, bigyan din po ako ng kopya ng ORCR para gamitin ko po yun, para tracing po kung nasan yung plaka. Maaaring hindi ko yan nabigyan ng una, kasi kami pumasok kami 2016, pero natitiyak ko po meron na yan. Kung wala man po, gagawa natin yan. Bigyan nila pa ng kopya ng ORCR para ma-trace ko. Ayun yung pangalawang katanungan, simula po ng Oktobre this year, magproproseso na po tayo ng mga application for driver's license kung saan ang validity ng driver's license ay gagawin natin 10 years. Kaya lang may condition po dyan, dapat wala kayong mga violation
ng batas trapiko nung nakaraang taon. Kaya kung malinis po ang inyong record, pag-apply niyo yung lisensya, 10 years po ang validity ng license na ibibigay sa inyo. Ngayon kung meron po kayong violation, hindi nyo ma-enjoy yung 10 years. 5 years lang po. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Asek Edwin Galvate ng LTO. Ang susunod pong katanungan ay para po sa LTFRB, ay RD Zona Tamayo. Ang katanungan po ay mula kay Mr. Richard Rivera ng San Pedro Transport Cooperative. Mr. Richard Rivera, sir? Magandang hapon po sa lahat ng mga parahuli pagdagal. Sa mga driver, ang tanong ko lang po sana sa mga driver po ba na nakasali sa service contracting period mula March 29 up to May 15, makakatanggap pa rin po ba ng incentive? Ayun na po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa tanong. Gaya po nung sinabi ni Sec Art kanina po, lahat po ng sumama sa service contracting, simula nung ito'y nagsimula hanggang nung Mayo, meron tayong dalawang phase po kasi ng incentive. 20,000 po yun one time, 25,000 po yun one time, matatanggap. Yun kung nag-enroll ng service contracting mula naman nung Mayo, May 1, papunta naman nung June 15, yun ho, 20,000 ho na one time na matatanggap. Lahat po yan, whether mo nung nauna pa kayo, no, Marso, Abril kayo, or Mayo hanggang Hunyo na sumama ho kayo, meron ho kayong incentive na matatanggap mula po sa service contracting program po natin. So doon ho sa tanong, opo, yun hong May na nagsimula ho ng service contracting, meron pa rin ho kayo, kasama pa rin ho kayo doon sa incentive na 20,000 na one time. Bukod po ito, doon sa pinaliwanag po ni Sec Art kanina, na sa bawat biyahe mo araw-araw, yung per kilometro ho ang ibabayad sa inyo, kung 5 araw naman ho kayo na sunod-sunod, sa loob ho na 1 linggo, 5 araw bumiyahe, may insentibo pa rin ho na 7,000. Thank you po. Maraming salamat po, RD Zona Tamayo ng LTFRB. Ang susunod pong katanungan ay mula kay Mr. Melchor Joaquin ng G4 Toda. Hello, Sir Melchor. Ang katanungan po niya ay para po kay Mayor Timmy Chipeco. Para po kay Mayor Chipeco, ano po ba ang kaya niyong itulong sa aming mga toda ngayong panahon ng pandemic? Sana wag lang po puro pangako. Okay. Una-una, alam mo naman na nung pandemic, binigyan ko kayo ng ayuda. Alam niyo yan. Tama ba? Hindi? Okay. At alam niyo naman na nung panahon na yon, talagang meron tayong sinusunod na protocol. Pero, kahit pa paano, ginawa natin ang paraan para kayo makabiyahe. Tama ba o hindi? Tama. So, hindi ako lang ako, ginawa ko na yon. Tama o hindi? Tama. Alam lahat yan. Kilala ko kayo nandito ngayon. Pero siyempre, ang totoo po nito, we have to be realistic sa panahon ngayon. Talagang ang panahon ngayon, hindi tulad ng mga nakaraan na panahon na yung buhay natin ay pareho sapagkat sa pandemya tayong lahat. At gayon din sa mga taga-ibang bayan dito. Kaya nga yung ginagawa ng local government, ginagawa ni Secretary Art, sa totoo lang, gumagawa ng paraan para mag-igsa yung impact ng pandemic sa ating lahat. Kasi kung sasabihin natin, kailangan ba umunlad ba ang buhay natin sa panahon ng pandemya? Hindi eh. Kasi wala namang umuunlad ngayon eh. Lahat ngayon nagsusurvive. Makatawid lang tayo sa pandemyang ito
kita na tayo. Ika nga, jackpot na. Yung iba nga, walang trabaho eh. Yung iba nga, walang makain. Yung iba, mas hirap. Kayo nga, nakakaikot. Yung mga resort natin hanggang ngayon eh, tinatago ko na lang. Di ba? Tama ba ho yun? Maswerte pa nga kayo sapagkat kahit papano, kayo nasa transport sector ngayon, eh kahit papano kumikita pa rin, pinapaikot pa rin kayo kasi kung wala kayo, hindi man iikot ang ekonomiya natin. Itong binibigay ng ating Department of Transportation, katulad po nung sinabi ni Sec Art ng mga scholarship, hindi lang sa inyo, pati sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo. Ito ay karagdagan, kahit papano, kung sakali, kumita pa kayo ng konti pa. Pati nga ho yung sinasabing contract, ano yun sir, yung contract, service contract, isipin nyo, hindi na kayo kailangan maghabol pa ng boundary. Ito na yun, pera na yun. But I don't know lang kung merong programa ho tayo kasi marami ho dito sa tricycle. Pakita sa mga tricycle. Ayan, para makita nyo. Okay, marami po. Kasi siyempre po, pag sa Kalamba, alam nyo sir, ay talagang ang mga tricycle natin, yan ang main, yan natin main transport service natin. Ay sa totoo lang ayan ang puso natin. Nakita nyo? Ano sabi ko sa inyo? Huwag na kayo magpag-away dyan. Bigay nyo na sa akin ang ticket nyo. Walang bahala sa inyo. Tama ba? So, ang dapat lang mga kaibigan, kunin natin lahat ng pagkakataon kung tayo po ay makakadagdag ng kita sa ating pamilya, gawin po natin. Kung may programa po ang ating gobyerno, kung mamumuhunan man tayo ng konti at kikita naman tayo sa susunod, tanggapin natin sapagkat sabi ko nga po, tatagal pa itong pandemyang ito. Siguro mga 1-2 taon pa, sana. Pero doon sa 2 taon na yon, hindi naman tayo pwedeng umiyak na lamang at magmukmok at sisihin ang gobyerno sapagkat tayo ay may kaitibat din responsibilidad na gawin ng bagay niya para mapaunlad ang pamilya natin. Tutulong ang gobyerno. Okay? So, yun lang po. At gusto ko lang ipaalam sa lahat na lalo na po dito sa Kalamba, ibigay nyo na listahan ninyo sa akin at pag may dumagating ng vaccine, kayo ng mga patuturukan ko, alam niyo yan. Medyo naubusan na tayo kasi nakaka-5,000 tayo sa isang araw. 5,000 in a day. So, pag dumadating naman ang vaccine, kayo naman sa mga service sector, katulad ng mga transport group dito sa Kalamba, kayo naman, bigay nyo lang sa akin yung mga listahan. Alam nyo naman, yung mga federation president, kilala ko kayo lahat, bigay nyo sa akin listahan nyo, iisa-isahin ko ang pagtuturok sa inyo. Okay? Salamat. Thank you very much. Ngayon, ang susunod na katanungan ay mula po kay Mr. Alan Flake ng CTC PH1 TODA. Ang kanya pong katanungan ay para po sa Land Transportation Office. Hindi naman po talaga ito isang katanungan kundi humihingi po kami ng tulong na sana po ay magawan ho ng paraan at patulungan kami na huwag po kami pagbawal sa highway. Kasi dito kami naasa Tsaka hindi lang mo kami mga driver, pati mga pasahero, marami rin yung umaasa sa amin. Kaya sana huwag mo kami pagbawalan sa highway. Yun lang Maraming po salamat sa katanungan. Siguro po dapat appreciated din natin kung bakit kayo pinagbabawal sa highway. But hindi naman po yan absolute. Kung merong ibang, kung wala talaga ibang madadaanan, kailangan lang po ng local government gumawa ng ordinansa at alawin ang control basis. Kasi hapong vulnerable ang tricycle sa fast moving lanes at para na rin po sa inyong kapakanan ng pasahero ay makaiwas sa sakuna. Kung titignan niyo po ang record ng sakuna, huwag naman sana madagdagan pa.
napakarami ng bilang na involved ang tricycle sa ganyang mga road crashes, road accidents. Kaya isang gonin nyo po yan sa inyong local government, mayor siguro sa konseho, at kung yung walang ibang madadaanan ng tricycle, pwede po maggawa ng ordinansa para alam yung kayo doon. Kasi po, hindi naman sa ipinapasa natin yung problema ninyo, pero matas po yan, hindi po nasa authority ng LTO na baguhin yung provision ng batas at payagan kayo. Pero kahit na po gano'n, may batas, inaalaw din po yan doon sa sinabi ko nga pong proseso kung saan ang local government ay gagawa ng ordinansa para payagan kayo on a limited scale. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much po, Asek Galvante. Ang susunod pong katanungan ay para po sa LTFRB. Ito po ay mula kay Mr. Eddie Almario ng Santa Cruz, Lumban, TSMPC. Mr. Eddie Almario. Magandang hapon po, mga tanong ko. Actually, ang tanong ko po ay si Secretary Artugan. Kung sakali po na magpalit ng administrasyon ng ating gobyerno at hindi po suportahan ng ating PUBNP, the modernization, na hakbang o aksyon. Ano pong hakbang o aksyon ang inyong ilulunsad para po sa aming transport cooperative na sumusuporta at sumusunod sa inyong pong programa? Una ho, ako'y naniniwala na yung PMBIC na ating programa ay isang napakagandang programa. At dapat, anuman administrasyon ang pumunta rito ay huwag itigil yan. Naniniwala ako sa kanilang pagbibigay kahalaga sa safety at seguridad ng mga mananatay. Consider the following. Consider mo itong mga bagay-bagay na ito. Magkano yung binabayad sa smoke emission ngayon? 600. Magkano yung binabayad sa PMBIC? 600. PUV modernization. Yung modernization. Pa-dispensa. Ang intindi ko yung PMBIC. Yung modernization, alam niyo, ilan pa ang dapat mamatay sa kalsada dahil sa hindi pa modernize. Alam mo, yung modernization, hindi lang sa kapaligiran, kundi sa buong sambayanan. Inaalagaan natin yung kapaligiran, yung modernization program. Hindi ba? Kaya nga sabi natin, modernization program, kailangan Euro 4, Euro 5, solar, electric. Di ba? Kung ibabalik ko sa mga diesel ulit yan, katakot-takot na asma yung gagamitin yan. Yung modernization program natin, dinify natin kung ano yung katawan ng sasakyan. Para nang sa ganun, kung may aksidente, maiiwasan natin yung aksidente, hindi lang yung katawan ng sasakyan na kandayupit-yupit, kundi nagkandayupit-yupit din yung mga nakasakay. Ako'y naniniwala na dapat itong modernization program na ito ay ituloy at ituloy. Alam niyo, sa ibang lugar sa mundo, katakot-takot ng modernization program na ginagawa nila. Imaginin mo lang, kung yung pinagbabawal natin na diesel ay ibabalik mo ulit, ngayon, Euro 4, Euro 5 na, meron tayong solar at electric. Ako ho'y naniniwala na susuportahan yung tinatawag na modernization program. Sa paniniwala ko niyan, yung modernization program ay susuportahan din ng PMBIC para sa kabutihan ng nakakarami.
alagaan natin yung kapaligiran, alagaan natin yung ating mga sarili, alagaan natin yung mga mahal sa buhay, alagaan lahat ng pasahero, nang sa ganon, matiwasay at smooth yung ating mga pagbibiyahe. Thank you very much po, Secretary Tobano. May pahabol pa pong katanungan si Sir para naman po sa LTFRB. Pending po ang DBT Land Bank dahil po sa LTFRB, ano na po ang status po nito para po sa amin na naka-apply na po para sa mag-DBT? Ano daw po ang status ng Local Public Transport Route Plan? Okay po. Dalawa po kasi yung aspeto po ng local transport, public transport plan po yung LPTRP. Yun hong within the municipio or city, itatawag ko natin intra-city or nabawa ho yung rota nyo nasa loob lang ho ng Calamba. At meron din naman ho mga rota kasi na lumalabas po ng Calamba sa Karatig Pambayan. Yun ho mga lumalabas ho ng Calamba sa Karatig Bayan ho yan ay napapaloob naman ho dun sa provincial level po. No? Yung sa provincial level po na LPTRP, LTFRB Regional Office sa provincial government para ho doon sa mga yung iba-iba hong rota na iba-iba hong munisipyo ang tinatakbuhan. Ngayon po, yung para naman ho dun sa Calamba, kanina lang po nag-usap po kami ng representative po ni Mayor Chipeco dito na pag-uusapan mo yung route plan po para sa Calamba dun sa mga rota ho na within Calamba. No? So, patuloy naman ho ang nakikipag-ugnayan ng regional office po ng LTFRB sa iba't iba pong level po ng mga local governments po dahil kailangan po ay aprobado rin po nila yung mga rota po ng ating public transportation. Ngayon po, yung patungkol naman ho dun sa requirement ng LPTRP doon po sa loan ninyo sa DBT, mismo pong si SecArt na po ang nakipag-ugnayan ho sa DBT. Meron lang kong konting requirements ng between ho DBT tsaka sa LTFRB na kailangan lang ho ayusin. Na inayos naman po ngayon. So, hopefully po, baka next week po yan or bago ho matapos ang buwan na ito ay maglalabas na ho ng guidelines po ang LTFRB through a memorandum circular na tinatawag, MCO na tinatawag, para ho doon sa requirement po na yun ng DBT kung saan maglalabas ho kami ng mga listahan ho ng mga rota na naipalalim na ho natin sa programa ho ng PUPF para maging basehan ho ng DBT. Okay po. Okay, maraming salamat po. Last two questions. Ang katanungan pong ito ay mula kay Ma'am Lisa Lau ng SPTC. Magandang hapon po sa inyo lahat. Actually po, hindi ko po alam kung sino po ang pwedeng sumagot. Nag-target bata. Kung pagpapatuloy ang service contracting, aside from the modern jeepney drivers, pwede din ba i-consider na mapasama sa nasabing program ang mga traditional jeepney drivers? Ardizona? Yung service contracting program ho, kahit po yung sa ilalim ng bayanihan funds po natin at ina-assure po natin no, na magpapatuloy ho ito dahil nga po sabi nga ho ni SecArt kanina, meron ho tayong nakaalat din pong budget, inaayos lang ho yung second phase na tinatawag para ipagpatuloy na rin ho natin yung service contracting. Lahat po ng mga jeepney, whether modern po or traditional, pwede po na sumali. Dalawa rin mo yung klase ng service contracting mode, no?